Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nabalitaan nyo na ba? Ang sinabi ni Sara Duterte, sinisisi niya na naman po sa Marcos government, sa gobyerno na parte siya ha. Ganyang kakitid mag-isip itong si Sara Duterte ha. Sinisisi niya sa gobyerno, yung nangyari pong pagkamatay ng 3 estudyante dyan po sa Tacloban. Sinisisi niya ang gobyerno, sinisisi niya kay PBBM. Pero nakakalimutan niya, parte siya ng gobyerno. Pinapasahod siya ng gobyerno. Hindi pwedeng tuwing ganyang mga sitwasyon na negatibo, hindi ka parte. Kapag positibo, parte ka, hindi pwedeng ganun. In fact, pangalawa ka nga sa pinakamataas na posisyon eh. Pero magaling ka lang manise, hindi ka naman tumutulong. Pangalawa, sa tingin mo, kapabayaan lang ng gobyerno yung nangyari dyan sa Tacloban? Hindi lang yung kapabayaan ng gobyerno. Marami pong players dyan. Kapabayaan ng magulang, kapabayaan ng napagkunan nitong sandata. May fault din ang eskwelahan, ang mga guro, pero hindi lang nila kasalanan. May fault ang community, yung upbringing doon sa tao. Yung mismong tao na gumawa, may kasalanan din. Hindi mo pwedeng lahat yan isisi sa gobyerno. Hindi lahat yan pwedeng isisi mo kay PBBM. Wala talagang sa hulog, sa tamang pag-iisip, itong si Sara Duterte. Akala ko, dilis ha. Nagbabasa ako ng comment section, inaabangan ko, dilis na may magsasalita na isisisi kay PBBM. Pero wala akong nakikitang dilis na nagkukomento. Tapos all of a sudden, malalaman natin sa nilabas na statement ni Sara Duterte, ayun, malinaw na malinaw ang sisi sa gobyerno. Hindi natin in-expect sa mga dilis, pero sa mismong mother of all dilis, sa kanya talaga manggagaling yung statement na yan. Ikaw, pangatlo, DepEd Secretary ka dati, di ba? Gumamit ka ng confidential funds para daw sa safe na implementasyon ng mga programa ng DepEd. Wala bang nangyaring krimen nung panahon na ikaw ay DepEd Secretary? Meron din naman. Pang-apat, kung ginamitan mo yan, nilatagan mo ng confidential funds noon, sana hindi nangyari ngayon yan. Diba? Kasi pag nilatag mo ngayon, hindi naman ibig sabihin, kinabukasan mangyayari yung resulta. Nilatag mo ngayon, posibleng yung resulta mangyayari 2 years or 3 years after. O ikaw, ginamitan mo ng confidential funds. Nung DepEd Secretary ka, bakit nangyari pa rin ngayon yan? Dapat hindi na nangyari yan. Kung ganyan yung kanyang mindset, kung ganyan yung kanyang perception. Palyado talaga to si Sara. O, headline ng DZRH. Kaliwat ka ng pahayagan yung naging statement ni Sara Duterte. VP Sara Duterte says, Tacloban school shooting, a wake-up call for the administration. Wow! Gobyerno pa pala, ang administrasyon pa pala ang dapat gisingin, hindi pala dapat siya. Vice President Sara Duterte on Tuesday said the deadly shooting incident dyan po sa San Jose National High School sa Tacloban should serve as a wake-up call for the current administration. Wow, talaga ha? Wait lang, di ba ng panahon ng tatay mo masyadong bayolente? Sige, balik natin yung tanong sa kanila. Nung panahon ni Digong, di ba, napaka-bayolente ng gobyerno. Hindi kaya doon natuto yan, yung mga bata na yan? Tapos sasabihin niya ngayon, this should serve as a wake-up call for the current administration, stressing that the government must act immediately to make schools safer and strengthen the protection of learners. Wow, parang presidente na nagutos. Kailangan mabilis kayong kumilos immediately. Dapat gawing safe at protektado, palakasin ang proteksyon ng mga bata. Tama nga naman. Yan nga yung ginagawa na ngayon eh. Pero hindi mo talaga maiiwasan na merong mga ganyang isolated cases. Isolated pa rin yan, Kakofi. Hindi mo naman pwedeng sabihin yan eh. Halimbawa, sa Marikina, lahat ng eskwela sa Marikina may ganyang incidents. Kung lahat ng eskwelahan sa Metro Manila may mga ganyang incidents, hindi na po isolated yan. Pero ito, sa Tacloban, I think isolated pa rin po yan kasi hiwalay naman yung kaso dyan sa Ateneo. Hiwalay naman yung kaso dyan sa Cavite. Magkakaiba po sila ng forma ng pangyayari ng mga krimen na yan. Isolated pa rin po yan. Pero tama rin naman siya. Actually, tama rin naman siya. Ang eskwelahan dapat safe yan sa mga learners. Pero hindi mangyayari yan. Mag-implement ka kayo ng programa, bukas safe na lahat ng learners. Hindi po ganyan. It doesn't work that way. Kasi collective efforts po yan. Hindi lang trabaho ng gobyerno yan, sa totoo lang. Yung upbringing doon sa bata, the way mag-isip yung suspect, yung 2 bata na yun. Hindi lang kasalanan ng gobyerno yun. May pananagutan ng magulang yan, guardians. Kung wala magulang yan, sino yung guardians niyan? May pananagutan ng community, kung parte ng simbahan, etc. May pananagutan din.
Hmm. Lahat yan may pananagutan tayo lahat dyan. Lahat tayo dyan may pagkukulang. Kaya offensive o hindi katanggap-tanggap itong sinasabi ni Sara Duterte na lahat yan ay sisi sa gobyerno. Hindi ko alam sa inyo ka-coffee kung maniniwala kayo sa akin, no? Pero ang take ko dyan, the way na nahulma yung bata with that mindset, with that similar mindset, hindi kasalanan lang ng gobyerno, hindi kasalanan lang ng magulang, though malaki po yung papel ng guardian niya dyan sa pagpapalaki sa kanya. Kasalanan ng buong community yan. May pagkukulang din ng eskwelahan. May pagkukulang din ng mga guro. May pagkukulang yung mga kaklase niya na nangutya sa kanya. Marami pong may kasalanan. Kaya hindi mo pwedeng i-single out yan kay Marcos. Sara Duterte, hindi mo nagigets yan. Hindi mo naiintindihan yan. Pero tama yung sinasabi niya. The government must act immediately to make schools safer and strengthen the protection of learners. Therefore, you are part of the government, magtrabaho ka. Total, ikaw naman nagsabi niyan eh. Parte ka ng gobyerno, magtrabaho ka. Parte ka rin ito. Kung dapat sisihin ng gobyerno, parte ka. Second highest position ka eh. The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to the administration. This government must act now to make the schools safer and to better protect our learners. Duterte, who previously served as Secretary of the Department of Education, said the incident highlights the urgent need for the government to prioritize learner safety. No parent sends a child to school, expecting the child to become a victim of violence. Yet this is not the first time that learners should have harmed either inside our school or during the school activities. Kasi minimension niya po dito yung example na nangyari dyan sa Ateneo. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed. Sabi niya, education is not only about academics. What our children learn, who influences them, yun na nga, yung tatay mo. Naka-impluwensya yung tatay mo, yung gobyerno ng tatay mo, naka-impluwensya dyan sa bata na yan. And the values they carry with them outside the classroom are deeply intertwined with national security and stability. Speaking of values, sa'yo na mismo nang galing yan. Saan ba natutunan ng bata ang values? Sa community niya, sa parents niya, sa eskwelahan niya. Sa gobyerno ba yun? Sisi mo lahat sa gobyerno? Yes, hindi natin sinasabi. Hindi natin nililinis na walang pananagutan ng gobyerno dyan. May pananagutan din po ang gobyerno dyan, pero yung i-single out mo sa gobyerno, sabihan mo na wake up call sa gobyerno yan, etc. Ano bang proposition niya? Sa the way nga sinulat yung kanyang statement ng kanyang abogado, no? Parang pinapalabas niya, kasi usapin ito ng national security at ng stability, ibalik natin yung confidential funds para sa mga eskwelahan. Bigyan natin ng confidential funds yung Department of Education. Di ba? Yan nga yung dahilan ng corruption nung panahon mo. Kasi Department of Education, actually marami din ng mga pink, mga critics, nagsasabi, bakit bibigyan mo ng confidential funds ang Department of Education? Kasi parang pinapalabas si Sara Duterte. Connected dyan sa national security. Therefore, naghahanap siya ng rason para i-justify yung necessity na magkaroon ng confidential funds ang sektor ng edukasyon, in this case, ang Department of Education. Not explicitly stating, pero yun po ang gusto niya palabasin. Kasi connected yan sa national security. May sinasabi pa dyan na parang hindi sumapat yung intelligence gathering ng gobyerno, etc. para napigilan yan. Naniniwala ako, hindi dapat bigyan ng confidential funds ang Department of Education. Dahil sa nangyaring ganito, hindi yan ang susi. Again, tama yung reasoning noon ng mga previous debates eh. Mas kailangan ponduhan yung mga backlog sa classrooms, yung backlog sa textbook. Di ba? Feeding program, mas kailangan ng mga bata yan kesa sa confidential funds. Kasi kung gusto na naman ni Sara ibalik yung confidential funds na yan, not for this administration, sa mga susunod na administrasyon. For instance, let's say, worst case scenario sa Pilipinas, maging presidente yan, definitely lalagyan niya ng confidential funds yung Department of Education. Alam mo bakit hindi dapat? Nagiging prone to corruption eh. Diyan nga nanakaw yung pera nung binigyan ng confidential funds ang DepEd. Diyan nanakaw ni Sara Duterte. Kaya parang ngayon, gina-justify niya, kailangan natin magkaroon ng confidential funds, ng intelligence funds sa sektor ng edukasyon. Para hindi sana nangyari yung ganitong sitwasyon. Remember, ang Estados Unidos na napakataas na ng pondo para sa intelligence gathering. Confidential funds nila, yung equivalent niya sa Estados Unidos, napakataas na. Marami pa rin shooting na nangyayari. Maraming insidente pa rin nangyayari. Therefore, hindi ang solusyon. Again, problema to ng buong community.
Sama-sama, kinakailangan magsama-sama kasi yung bata na yan, kumilos siya dahil nahulma siya ng community niya, ng kanyang guardian, ng kanyang mga kaklase, ng kanyang mga kalaro, ng simbahan, ng lahat, ng gobyerno, etc. Hindi lang isisingle out mo ang gobyerno, isisingle out mo kay PBBM. Hoy, Sara Duterte, ipaliwanag mo kung saan mo dinala yung pera ng confidential funds so ikaw ay nasa DepEd. Hindi yung sisisi mo sa gobyerno at i-justify mo yung kamalian mo nung ikaw ay nasa DepEd. Komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.